Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Janan. Okay guys, ito na yung huling battle review natin sa month ng July. At ito rin yung pangalawang battle na re-reviewin natin sa quarters ng Pedestal 4 sa Motus. So ayun, compact ang naging July natin. Andito yung first round ng Isabuhay 2025. Andito yung first round ng Pedestal 4 pero bracket A lang. Andito yung Isabuhay 2013 marathon natin. Andito yung semis ng 1-up 6. At ngayon, itong battle na to, ito yung pangalawang o ito yung huling battle na bubuo sa July natin, for the month of July natin. 'Di ba? Puro tournaments. And as promised, 'di ba? Puro yung July natin is puro talaga, puro July, and nakuha natin yon, nagawa natin yon, and congrats sa atin. Pero ito itong battle na to, I think laban to Cygnus versus Jesu. To be honest, mas inaabangan ko tong battle na to kaysa dun sa Jabo versus Supremo. Kasi yung Jabo versus Supremo, parang alam mo na kung ano yung mangyayaring battle. Kasi parehas silang agresibo, parehas silang technical, parehas silang bumabara, naka 4-bar set. Alam mo yun, alam mo na yung yung estilo ng dalawa Kaya parang alam mo na kung ano yung possible na mangyari. Pero kasi dito sa Cygnus versus Jesu, para sa akin exciting siya kasi style clash siya. Hindi natin alam kung anong klaseng battle yung mapapanood natin. Di natin alam kung si Jesu ba is sasabay sa estilo ni Cygnus or mag-i-stick siya sa comedy niya. Si Cygnus, di rin natin alam kung anong gagawin niya dito, kung magpapatawa ba siya or nakaholo pa rin. We don't know Kaya exciting tong battle na to. So, huwag natin patagalin. It's Cygnus versus Jesu. Di na ako magbibigay ng insights. Style clash. Yun lang masasabi ko. Game. Unang banat para kay Jesu, Pedestal 4. Game. Yo! Bago ko ibadibag tong copy-paste ni Invictus, gusto ko lang sabihin, Cygnus, na mukha kang ate gay na natipos. Game! Siya nga pala si Cygnus, yung bagong bida sa masa. Kilala sa Bicol bilang tirador ng Dragon Seed sa pabasa. Representante ng Bicol, kaya nakakagigil din. Mahilig sila sa maaanghang, kaya mukha siyang siling green. Tatanggi mo, tangina mo, meron tayong lie detector. Sa sobrang hilig nyo nga sa sili, pati mineral nyo, spicy flavor. Gogi. Kaya yung dila niyan di nasasaktan, ang kapal ng balat. Sa katunayan niyan, yung lamok nila dyan sa Bicol, ang anghang ng kagat. Namamantal sa balat. Pero balita ko, naninibago daw sa Manila.
tong puking inang to. Ulul, ang sabihin mo naninibago ka lang kasi walang move it sa inyo. Sa probinsya nila Gago. walang move it. Paano? Walang masyadong benta daw. Kung sa Metro Manila may rent a car, sa probinsya nila may rent a cow. Isa kang taong mal-edukado, tangat mahinang nalilinlang. Kaya ginawa ng Diyos yung mga probinsyano para kaming mga taga Maynila may nai-scam. Gago. Ang bilis kasi neto ma-scam. Madalas kaya ranas neto everyday maloko. Sa online nga may nabili tong Jordan. Puta si Jordan naka-fade away sa logo. Gago. Pero sabi ng pero matatapang daw mga Bicolano, mga uragong palaban. Ang kaso lang sa Facebook, kakatok kayo sa puso namin pag bumagyo na naman. Mga tamang limos pag nabahaan. Hilig mo pa mag-angas-angas sa antas mong yan. Sa Metro Manila, yung baha, lagpas tao lang. Sa inyo sa Bicol, lagpas bulkan. Pero sabi ng ilan, di ko daw dapat pangampantihan yung mga kaya netong gawin kasi nag-champion yan. Ang sabi ko naman, sa 2x2 lang tumagaling, di ako kayang pataubin ng 1-on-1. Puta. Wala ka ng kakampi na magbubuhat sa'yo sa liga. Wala na dito si Atoms yung matabang sobra sa protina. Anong pinupuntos ko, Timang, ba't sinabi ang mga gantong linya? Para ipaalalang hanggang 2x2 ka lang yung tibay ko pang paluchina. Napakamalas mo at tumarang. Ito yung laban na panggisa. Napakatalas nito kalaban. Mga galawan ko ay iba. Dapat malaman agad maaga. Hoy, pakihanap yung kampi niya. Pakiusapan mo na si Atoms. Di mo ko kaya na mag-isa. Sasamantalahin ko na to mag-isa habang bakante pa yung tutor. Di lang isa yung gagawin ko sa kanya, puta, magkabila ang bukol. Paghihiwalayin ko kayo ni Atoms dalawa kahit marami pa ang tutol. Kung sila dito yung matibay na 2x2, ako yung lagari na pang tutol. Galing! Yun na nga yung sinasabi ko sa inyo eh. Di ba? Ayun na yung sinasabi ko sa inyo. Ano yung gagawin ni Jesu? Di ba? Yun ang question eh. Sasabay ba siya sa holorhyme? Mag-i-stick ba siya sa comedy? Which is estilo niya. Pero, iba ang nangyari. Ang lakas ni Jesu dito. Feeling ko, mas malakas pa to compare sa last battle niya dito eh. Sino ba yung last battle niya? Blizzard. Guys, mas malakas pa tong Jesu dito compared dun sa laban niya kay kay Blizzard. Unahin na rin sa delivery. Actually, sa delivery ni Jesu, to be honest, wala nang dapat pag-usapan dun eh. Maganda na yung delivery nito. As in, yung delivery niya, nagko-complement kung ano siya, bumatel. Diba? Yung mga sulat niya, saktong-sakto kung paano niya na-execute, kung paano niya na-deliver papunta sa kalaban. Kaya, sa delivery, walang problema dun. Sa sulat naman ni Jesu, sobrang epektibo. Yung ang dami niyang elements na pinakita eh, naka 4-bar set, may mga punto, yung mga jokes, especially jokes, lupit nun, yung mineral water sa inyo maanghang, kagat ng lamok nyo, ano? Kagat ng lamok maanghang, basta about dun sa sili, kasi nga taga Bicol si Cygnus, tapos yung baha dito sa amin, hanggang tao lang kayo, lagpas hanggang bulkan, kaya ginawa yung probinsyano, para kaming mga taga Maynila may na-scam, 'di ba? Ang dami kong na-quote, ang daming tumatak para sa akin. Ganon ka-epektibo yung
round 1 ni Jesu. And para sa akin, ang lakas nun. Tapos, ang dami niyang angulo eh. At para sa akin, pasok lahat yun. Bicol, Sile, 2x2, Baha, ang dami. Atoms, 2x2, diba? Champion, paghihiwalin, matibay na 2x2, ako yung lagaring pamutol, ang daming quotable lines, ang daming tumatak na linya. Kaya, solid yun. I think mahirapan si Cygnus dito, pero respect kay Cygnus. Pakinggan natin. Lagari na pamputol! Brrr! Energy ball! Game? Nang bodybag pa rin last battle kahit na aksidente ako mga brother na pasobra kasi yung banking ko. Ngayon sasagasaan ko tong rapper. Mabilis pa to sa sniper. Bulagta sa akin tong joker nyo. Wanabisin nyo. Pansin nyo. Nakakatawa ka. Inang ina demanding to. Pampangas best. Pues, ngayong wala na akong tusino sa paa. Tagilid sa akin yung standing mo. Kaya, ahon game! Ahon. Tangina site! Sino ba to? Anong benepisyo kapag dinis ko tong panay-bisyo na to? Mararanasan mo? Higit pa sa sakripisyo ni Jesucristo ngayong andito ako! Ha? Kasi si Jesus ka ba talaga? Ha? Ni hindi ka nga nagmarka, halatado, nainggit to. Kasi kung si Jesus ka talaga, dapat may tattoo ka gago ng mukha ko sa dibdib mo! Tangina! At bakit ba ganito mag-deliver? Mukhang manganganak ka pare. Panay ka lang multihoy pero wala rin kung kulang-kulang detalye. Paano mag-aapoy yung hangin kung mabagal ang mensahe? Paano mag-aapoy yung hangin kung mabagal ang mensahe? Diyan ako believe sa'yo, pare. Putang ina mo, o ano? Sait ano to? Ba't pinapalaban mo ako sa duwag? Paano ka kikita niyan eh? Nilalaban mo, bulag. Nag-choke. Yan ang trip ko sa'yo, pare. Putang ina, sa laban, lagi pang naka-shade at naka-faded. Ulul, mukha kang tangang nagpapanggap na bobo. Kahit na mag-shade ka pa ng mag-shade, wala kang matatanggap na boto. Awaw! Tangina mo. Pa dito na mensahe. O ano? Tuwang-tuwa na siya. Akala niya nag-choke ako. Tanga! Nakalimutan ko lang yung sunod na sasabihin ko. Ano to? O ano? Tapos napapainom ka ng tubig. Tangina, sait sino ba to? Anong benepisyo kapag tinalo ko tong panay-bisyo na to? Mararanasan mo higit pa sa sakripisyo ni Jesucristo ngayong andito ako kasi tangina mo. O, di ba? Umulit. Kasi nga paulit-ulit ka na lang. Tangina, paulit-ulit ka sa camera. Yan ang mga dapat mong aminin. Tangina, mukha ka paring tulog na bagong gising. Tapos yung mga sinasabi mo, papanay, wala nang meaning. Kamukha mo si... Nagkatakata lang ko kaya ay nakaigupod. Tangina mo, tapos anong iyayabang mo sa akin? Ha? Yang Jordan mo na black shoes? Tangina mo, sa malayuan, mukha yan paring black boots. O, Boots, Shrek, si Boots. Tangina, yan ang mga di mo kaya, pre. Huwag ka sa akin magmamalaki. Always shoot your shot. Supot ka kasi! Shoutout sa High Minds. Tangina mo, ano pa yung mga pinagsasasabi?
Akala mo si Rizal, akala mo kung sino ng matalino. Piling Rizal ka porket sa baba, may nahulog na piso. Ang ina. Tao. Kasi hayop akong kalaban. Hindi tayo bagay, kaya wag mo akong tawanan. Ano, magjo-jokes ka na naman na mga patok sa kabataan? Palibasa yung sinasabi mo, puro lang kababawan? Panis. Oh, time. Okay, wala. Tangin na, nag-choke si Cygnus doon. Props sa freestyle. Hindi niya hinayaang matotal blackout siya sa round na yon. Kahit papano lumaban si Cygnus dito. Pero tournament to eh. Kailangan prepared ka. Kailangan yung sulat mo, may spit mo. So, yun, ulitin ko lang. Gusto kong bigyan ng props si Cygnus sa sa freestyle niya. Sayang eh. Sayang. Tangin, ano nangyari kay Cygnus? Sayang yun. Actually, wala akong masasabi dun. Ang makukomento ko lang, ang masasabi ko lang or mako-comment ko lang sa round 1 ni Cygnus is hindi niya inayaang matotal blackout siya. Tinry niyang hugutin, tinry niyang maalala sa pamagitan ng freestyle pero hindi niya na nahugot. 10-7, bigyan ko ng 7. Sabi ko nga sa inyo, bigyan ko ng props si Cygnus dito kasi hindi niya inayaang mawala siya talaga siya ng tuluyan. 10-7, Jesu. Yo, yo! Galing! Yung linya, iba! Kala mo talaga may signal sila. Alam mo bang sobrang lakas ko mangkupal at manggigil, Timang? Kaya kong ligawan yung asawa mo, maging single ka lang. Wala lang! Gusto ko lang makita kung paano mabroken yung mga probinsyanong damuho. Kung paano yung mundo nyo gumuho. Yung tipong nag-share post ka na sa Facebook na mga malulungkot na hugot habang luha tumutulo. Ang kaso di mo ma-share kasi bago kayo magka-signal, aakyat muna sa puno. Gago. Ganyan mga trip nila ni Atoms pag nasakta ng gusto sa lab nila. Tamang tungga ng lambanog sabay yung tugtog sa kuko ng agila. Pero wag ka. Sabi niya, di niya daw ginagaya si Invictus kasi hihigit na siya. Ang bigat naman ng salitang binitawan mo, Cygnus. Nag-iisip ka ba? Mas higit ka na? Talaga? Hanggang dulo ba kaya mo yung ilaban? O ba kasi nasabi mo lang yan kasi para pansinin ni Invictus? Yan yung paraan mo na kailangan. Ano naman kung higit ka? Walang pakialam dun si Invictus, yan yung natitiyak ko, Repa. Di siya apektado kung mas higit man mga naiibag mong letra. Di ka kinukompetisyon. Malaya siya sa ganon habang may sarili kang kadena. Kaya anong sense na inuunahan mo yung taong hindi naman nakikipagkarera, Repa? Nice. Anyabang nito? Si Invictus pa talaga tinakot sa dami ng MC na pwede i-threaten. Anyabang mong probinsyano ka porkit marunong ka na bumili ng Slurpee sa 7-Eleven. Paano ka hihigit kay Invictus? At mas lalamang dun, loko. Dahil batol, mas maraming syllables yung mga nagagawa mong holo. Speaking of holo, di ako natatakot sa holo mo na pantanga. Stilo ko nababalot ng mga tonong pangkasa. Di pa to aabot kahit itodo kumbaga. Weak pa to masyadot, hilaw pa to at kulang pa. Pakita mo dito, galing mo sa holo, hali mo ka iho, hali ka boy, oo, dalhin mo talino mo dito, itodo mag-speed ka na pino at di yung pabobo na tisit sa ilog. Nabitik ko bodo, mahirap gawin to, sabi daw ni Loko. Ngunit ginawa ko ng isang tono ngayon, sino sa atin halimaw magholo?
Tang ina Kung mo. holorime lang yung basihan para maging hari sa eksenang to, pag bobo yang Tang basihan ina. mo dyan, siguro si Haring Mangi impluensya mo. Bobolometra to! Kaya natepok na. Sunog to sa pipa na parang sa tiba o maski sa ebut pa. Yung champion nyo ng 2x2 mukha ng engot ba? Para kang si M-Site. Nag-champion ka lang naman kasi cute ka. Gago. Yo! Okay. Ito, straight to the point na lang. Straight to the point na lang. Mas malakas yung round 1 ni Cygnus. Mas malakas yung round 2 ni Jesu para sa akin. Ano lang, mas maraming quotables dun eh. Mas marami akong na-quote dun. Mas maraming mga tumatak sa akin dun. Dito sa round 2, yung holo ni Jesu, pucha. Ayun yung nagdala eh. Slow start si Jesu. Medyo nahabaan ako sa dun sa ano ba yun? Yung unang angulo niya. Yung unang angulo, nakalimutan ko na kung ano yung unang angulo. Tapos, ayun, nagholo siya. Okay yun. Yung holo okay dun. Kasi, para sa akin, ayun yung ano eh. Ayun yung nagdala. Which is, ayun din yung sinasabi ko sa inyo bago tayo mag-start. The question is, sasabay ba si Jesus sa holo rhyme? Or mag-stick sa estilo niya? Diba? Yun yung question eh. Pero, pinakita ni Jesus sa atin na kaya niya all around. Kaya niya lahat ng elements. Kaya niya, diba? Pinakita niya, pinatunayan niya. So, yung second half ni Jesus, yun yung I think unbreakable eh. Ang lakas nun. Tuloy-tuloy yung holo dun. Yung first half medyo nababagalan ako dun. Nahabaan ako sa isang ginamit niyang reference eh. Nakalimutan ko lang kung ano eh. Basta napahaba yun. Tapos medyo hindi ganun ka-epektibo. Kaya sobrang bagal ng momentum. Pero yun nga, pagdating ng second half about dun sa yun yung holo rhyme eh na. Lumakas na yung Jesu doon, hinatak ng second half niya sa round 2 yung buong round. Kaya solido pa rin yun. Pero still, round 1 is way better from this round. Okay, gets? Round 2 ni Cygnus. Game. May napansin lang ako sa'yo, brother. Huwag mo sanang mamasamain. Magaling ka nga na battle rapper, pero motherfucker after battle kahit hassle. Tangina mo, makisama ka rin. Tangina kasing battler to, balikan lang. Ano ba kasing mga ginagawa mo? Last battle mo, umalis ka kagad ah. Hindi pa nga na-announce panalo. Gago. Habang ako sa entablado talagang nagpapabounce ng tao, itong si Gago, apurado, mukhang napapabounce na nga oh. Nagmamadali ka ata masyado. Pesad ka mali ka ng binangga mo. Sige halika nang mapakita ko na mahina pa yung gawa mo. Tamang sadista nga sa tulato. Kaya panis ka panigurado. Kaya sabi ka makaalis. Ang mamadali pala na matalo. Diyan ako believe sa'yo tarantado. Paglaban lagi pang naka-shade at naka-faded. Tangina. Wala halatadong naiinggit tong siloko. Kahit na mag-shade ka pa ng mag-shade, wala kang matatanggap na boto. Mulit. Masyadong tus pa tong siloko. Tangina, wala ka nang trabaho sa inyo? Kada linggo pa nabablater. Real talk. Sa sobrang pagka-addict mo sa damo, sinindihan mo pati yung grass cutter. Anong panulak mo, jackhammer? Minsan trip neto maging vlogger. Nagde-demo mag-nail cutter. Pag tamang sweldo sa scatter, tamang hanap ng pulubi to si brother, tapos aabutan niya ng sesto tsaka camel. Tangin ang trippings mo, ngasel! Tingnan mo, mukha ka ng triangle. Kasi,
Dami na nilang nakita ko nababalo pero si Jesu mukhang panaksak. Kaya pag bumabasok to sa kainan yung mga tao, bigla na lang naghahansap. Dahil dyan sa baba mo na mahaba, na pagkakamalan nilang sandata, di sanay yung taong may makita na ganyang katalim na baba. Ibang-iba yung baba ni Jesu. Mas mahaba pa kaysa kay Hespero. Gago. Tangina mo, taong sandok, buhay ka pa pala? Sa sobrang haba ng baba mo na pagkakamalang kang may ikatlong paa. Nakaka-bad trip na talaga. Sobrang sakit sa eyes ng baba mo. Isipin nyo, lagi siyang high pero yung baba low. Baba low. Kita mo? Ganyan lang kasimple na magmulti at magpatawasan na maunawaan mo. Kaya imposibleng makaisa ka sa akin sa larangang to. Kulang ka pa at kahit sinong itapat nyo sa akin sa larangang to, congrats, na master mo na yung mga estilong pinaglumaan ko. Yo! Okay, sayang. Sayang. Sobrang sayang kasi yung na-spit ni Cygnus pala sa round 1 kasama pala sa round 2 niya. Kaya naulit. 'Di ba? Okay sana yung parody ng ano pa magat nun? Basta kay Superfly yun eh. Tama ba? O, tama. Basta, hindi ko na matandaan kung kanino kanta yun. Basta, alam ko kaya na yun. Kay Superfly ata. Basta yung parody na yun, ganda sana. Mas malakas yun. Malakas yun. Pero, mas malakas siguro yun kung na-spit niya yun ng malinis. Halimbawa, yung nagkaroon na kasi ng butas sa round 2 ni Cygnus eh. Nagkaroon na ng butas. Kasi nga, yung line niya sa round 1 na na-spit niya, kasama pala dito. So, nag-rumble-rumble yung yung mga verses ni Cygnus. Siguro kung malinis niya na itawid tong round 2, tapos mga bagong verses yung narinig natin, tapos may parody doon na Hespero, ganyan, something, about dun sa baba. Siguro, possible, dumikit pa si Cygnus dito eh, sa round 2 ni Jesu eh. Pero, since ganun nga nangyari, may linya na naulit, may mga chokes pa rin, although di naman siya totally choke, siguro may mga stumble, stutter, tapos sayang, sobrang sayang kasi nakuha ni Cygnus yung yung momentum dun sa parody na yun. Nakapanginayang lang kasi kung if ever na-spit niya ng maayos yung round 2, possible talaga. Hindi ko naman sinasabi na papantay, pero possible dumikit. Or 'di ba? Nagmulti rin si Cygnus dito, pero sa tingin ko nakaapekto yung mga stutter niya. Kaya para sa akin, lamang pa rin si Jesu dito ng Gaibla. Second half ni Jesu yung umarangkada eh. 'Di ba? 9-8. Hindi. 9-7 in favor of Jesu. Para sa akin, first and second round, bibigay ko yun kay Jesu. Props kay Cygnus sa round 1. Hindi niya inayaan ma-blackout siya. Nag-freestyle siya doon. Kaya bibigyan ko ng props doon. Sa round 2 naman, may naulit na linya galing sa round 1. Narinig na natin. Yung multis okay. May mga stutter. Tapos, may parody, which is para sa akin, isa yun sa mga dahilan kung bakit hindi ko mabibigyan ng mas mababang score to. So, I think 7 is enough for this one. Yun, 9-7 in favor of Jesus sa first and second round. Round 3. Sabi niya, tamang hanap ako ng pulubi. Game. Yan yung pinulutan ng mayabang. Kaya tamang hanap ako ng pulubi. Gusto ko kasi kita tulungan ng wala lang. Alam mo ba? Kanina ko lang napansin habang nagrarap ka sa camera. Humahaba pala yung leeg mo. Mas mahaba na ngayon kasi round 3 na.
Ang haba no? Bago mapunta yung hangin sa baga, ang haba muna papasok. Paano yan pag nagchochongke ka, ang tagal mo siguro masabog? Tinurukan ka ng cherry pear sa leeg. Gago. Kaya matangkad ka. Pag umiinom to ng gamot, leeg pa lang, wala na, lagnat niya. Maski kahit kailan, abatang ina ni Dre. Tang inang leeg yan, parang tali ng bidet. Gago ka. Ang payat-payat mo pa. Kaya medyo galit ka pag napapalibutan ka ng hangin. Kaya ka payat kasi pag kumakain ka, nakakalimutan mo magkanin. Ang payat na ang sakitin, piling gangsta pa na rapper. Sa sobrang payat mo, ayaw mo aminin na kasya ka sa tumbler. Gago. Pero wag kayo. Alam nyo ba nagtatatuto? Sobrang puro kong gumuhit. Mahal niya po pagtatato, andun yung puso neto, ngunit lahat ng tinatuan mo ay gusto magpaulit. Paano yung karayom na gamit mo sa dulo may sinulid? Gago. Pasikat ka pa masyado. Unang luwas mo dito sa metro, magpasikat na ang iyong balak. Pag sumasakay ito sa LRT, tamang balance, pasikat, ayaw humawak. Gago ka, Jesu. Pero seryoso, Gago. balikan natin yung 2x2 finals na nakakagagot tang ina. Para manalo, ginamit na instrumento yung mga kalugar nila. Laban nyo ng finals, pinakyat nyo sila Cripply at Topper. Para saan? Pampahype? Amats ba to? 2x2 tournament ka eh, dalawahan lang, tas 4 kayo. Di lang yun para sa hype, sukat ko yung inyong kagulangan. Escape plan nyo yun ni Atoms at gagamitin nyo yun kung kinakailangan. Nakapagdihado na, tagilid sila sa round 2 at round 1. Aakyat sila Cripply sa round 3 para pumabor sa inyo yung laban. Ulul! Angas pa nila Cripply dun eh, no? Pag-akyat para mga magnanakaw ulit, oh. Mga kupal na yan. Biruin nyo ha. Si Enigma naka-wake ups. Pag-akyat nila Cripply, nakadurag na lang. Pero ngayon, wala akong pakialam kung nandito yung mga alugar mo. Dapat alam mo, pag may gumatda dito, walang problema. Tatadyakan ko. Magpapabaha ako ng dugo mula sa habagat na bagyo. At kahit magaling sumisid yung mga tropa mong Seaman Cygnus, ibang dagat naman to. Kaya sige, wala akong pakialam kung humarang o magpasikat pa yan. Pinaris ko na nagarap-harapan, kitang-kita naman. Champion to ng 2x2, yan yung balita dyan. Pero anong pakiramdam na binadibag ka lang netong magpi-flip top pa lang? What's up? Ang daming punto doon. Ang daming pinakawalan ni Jason ng mga punto doon at angulo about sa 2x2. Ganda rin enter. No, binadibag ka lang ng magpe-flip top pa lang. Ang ganda nung execution eh. Actually, yung execution niya sa sa mga verses niya, actually sa setups pa lang, 'di ba? Ang pulido na eh. Pulido na 'yon. At tangin ng solido nun. Round 3 tayo ni Cygnus. Huwag natin patagalin. First 2 rounds kasi nakuha na ni Jesu yun para sa akin. So yung round 3 para sa akin, humina man yun or lumakas,
depende sa ano depende sa magiging performance kasi ni Jesus Pero sa nakita ko, I think nandun pa rin yung momentum, andun pa rin yung lakas ng performance, yung ganda ng delivery, yung mga linya na binuo niya, 'di ba? The conviction, ang cool lang niya mag-spit, mararamdaman mo yung bawat linya na ini-spit niya. Ganun ka galing yung deliberation nito ni Jesus. 'Di ba? Pakinggan natin yung round 3 ni Cygnus. Anong pakiramdam na Di ba gala na magpi-plate up ka pa lang? Tangin na to. Sobrang dami mong puyo. Hindi ka nga makasampa sa pulo. Boso, tangin. Sinusubukan mo ako. Ngayon masusubukan natin kung may brief ka talaga. Kaya nagsasapatos ka, may chikinini sa paa. Ang lisik ng mata! Halimaw talaga! Utang ina mo ka, dinosaur ka rin pala. Tingnan mo yung muka, kaya laging nagsasalamin kasi tinatakpan yung mukha niyang pahaba. Yung pag-angat mo sa liga, pababa. Gago. Utang inang to? Anong flip-top? Akala mo kung sino? Flip-top, baka isilid kita dito sa kaha ng sigarilyo. Oh, kita mo yan? Ang paninigarilyo ay sanhi ng pag-aagnas ng paa. Pag-upload nito, masdan nyo, si Jesus, pilay na siya. Diabetic ka pala? Quiz magiging sweet ako sa'yo ngayon. Papakainin kita ng Toblerone. Tapos yung nanay mo na high blood, papakainin ko ng lechon. Akala ko chicharon Oh, di ba? Nakahawak pa sa kanyang dalawa na bulsa. Kahit na mag-freestyle lang ako, tutusta. Kahit na ilang libo man dyan pumusta. Kasi nga, putang ina mo, Jesu, awoo! Ang tawag doon, break it down. Pagbabali ng estilo kung saan nararapat. Hahatiin ko yung dagat, hindi si Moises. Pagkat tinanggal mo yung sunglasses kasi masyado akong hot. Oh, naintindihan mo, sunglasses, Moises, hot. Hinati. Hindi nyo pa ba nakutuban na ako ang dahilan kung bakit may sunog sa sunugan? Tanginang mga yan. Oh, bakit tinanggal mo na yung salamin mo? Dahil ba sa mga ilaw? O baka sa kasikatan ko, masyado ka na nasisilaw? Kinuha pa yung tubig, halatadong nauuhaw. Ako yung pakiramdam ko, hindi na tumapupukaw. Kasi para kang yelo dito sa beer kong iniinom, unti-unti kang malulusaw. Ako si Roberto Boy Paos. At ito naman si Batas. Tatanggalan ko ng balbas pagkat yun daw ang nararapat. Papakainin ko lang to tapos tatapon ko sa dagat. Baka imbis na magalit pamilya mo, magpasalamat. Kasi sa bahay ninyo ay mababawasan na ang kalat. Thank you. Ganyan lang ako mag-perform na para bang nagmamaoy. Pero di na makatungtong na para ba na si Makoy. Malupit to na humawak ng linya parang si Shaboy. Pero tang ina naman itong kalaban kong Pikoy. Mukha kang titing garapatang walang ulong dahilan. Kumakain ka ng sinulid para makita mong paraan. Na naman yung mga nakikita mo, nagpo-flow ka ba kanina? O baka isilid ka sa aking bara na parang Bartolina? Ha, mahina. Umikot lang ako, pero alam mo, natapos na yung akin na flow. Alam mo talaga ito, delikado. Para mabiglang nag-slow. Ayun si Diyos, tumatango. Kasi nga, ikaw pa rin mabaho. Nakita-kita na naglalaro, tapos nakita-kita, bigla ka na lang. Anong ginagawa mo doon sa may Farmers Cubao? Baka na ikaw pare doon ay naliligaw. Naghahanap na namang 150 na badyaw.
Magpupokpok ka na lang. Gusto mo yung may anak pang nakasabit? Gago. Hindi naman sa panglalait. Gamit na yung palagi mong ginagamit. Nangihingi pa ng 10. Binigyan niya 100. Halika te, sama ka sa akin. Paparausan lang kita. Sabi nung badyaw, nagribat yung badyaw. Putang ina mo, 1.5 na kukuha ko sa arawan. Bibigyan mo ko ng 100. Tang ina mo, magfinger ka na lang sa puwet. Biglang sakay na lang ulit doon papunta siya ng QC. Tapos nakita niya doon yung mga tropa niya na newbie. Biglang nagpapaputok ng gamit na nawatusi. Kaso nakita ko, ayun, niratrat ko ng usi. Isipin mong mabuti kung magando ka pa, men. Ako ang katapat mo para to na salamin. Yung mga ginagawa mo, dapat mo na alamin. Kahit nasa taas na ako, kaya kong papagsakin. Kasi ako ang salarin. Kung ba't maraming namamatay sa ibang bansa. Kamag-anak ko si Sakuna at ako rin ang badya. Ikaw ang badyaw. Masyado kang kawawa. Nasa na yung nasa likod mo na bata. Hindi, seryoso mukha kang badyaw, tol. Pero respeto sa mga badyaw, malupit sila na dumiskarte. Gago. Isipin mo, nakakasakay sila ng jeep na hindi nagpapawasahe. May sobre pang kasali. Tangina, sobrang sakit. Abutan ka ng sobre. Pag di mo binigyan, sila pagalit. Tangina nyo. Yung mga tropang badyaw, paalisin mo ng Manila. Bumalik na lang kayo doon sa bundok ng Yamashita. Maghanap na naman kayo ng mga ginto na makikita o di kaya lumangoy ka sa laba tapos gumamit ka ng salbabida. Para makita talaga kung sinong bida o ano, halika. Pre-sale na malupetan, kaya nakita ni Enigma. O time na, lumapit na si M-Site, ibig sabihin mahaba na mas. Lumapit na si M-Site. Sabi ni M-Site, Sig, tama na. Overkill na masyado sa Jesu. Ganyan tumira ng swak, patok talaga. Kahit di na ako magsulat, sapok katanga. Tangina! Sino pa ba dyan ang nag-aamok talaga? Sisiguraduhin kong lahat sila pasok sa banga! Dahil maliwangan! Kaya OTD, magingay! Okay. Na-freestyle si Cygnus katulad ng sa round 1. Sabi ko nga sa inyo, tawag dito, props doon sa ginagawa niya. Props doon sa freestyle niya. Pasok yun, maganda yun. Hindi niya inayaang ma-blackout siya. Hindi niya inayaang manahimik. Hindi niya inayaang wala siyang masabi. Nag-freestyle siya. Kaya, big, mad props dun sa round 3 ni Cygnus na, ayun, nag-isip siya ng mga, naging creative siya kahit papaano. Pero, tournament kasi to eh. Siguro kung ano to, kung non-tournament, pwede ko pang ano yun, pwede ko pang iskoran talaga. Pero tournament kasi ito eh. Kailangan natin maging stricto dito. So sa tingin ko, Jesu yun. All 3 rounds. 10-7. Hindi ko bibigyan ng 6 points si Cygnus dito dahil nag-freestyle siya. Hindi. Bibigyan ko siya ng 6 kung totally blackout siya. All nag-choke siya, di niya na-spit yung sulat niya. Pero mahirap mag-freestyle. Tapos magkaka-rhyme pa. Yung ibang nag-freestyle, hindi na magkaka-rhyme eh. Kaya bibigyan ko pa rin ng credits yun, bibigyan ko pa rin ng props yun. Pero hindi ko kayang ibigay sa kanya yung boto ko o yung panalo. Jesu yun, all 3 rounds. 29-21. Jesu. Gawin lang kasimple guys. League, Hujat 4, GT, Grand Facebook page nila, nandito online, araw-araw, classic. At syempre, shoutout sa malayo. Sa mga MCs na galing pa sa ibang liga, sa mga taga-pulo, sa mga taga-rapline, shoutout sa inyo lahat. FRBL. At ayun, pero ang boto ng Jurado, ang mag-a-advance sa semifinals, 5-0, mag-ingay para kay Jesu. Shoutout sa inyo.
Salamat kay Signos. Shoutout sa kagrupo Limitless, Casey. Kasama ko ngayon. Lahat ng tropang taga Rosal at yeah. Siguro malinaw naman, props pa din sa mga freestyle music, goods pa din. Kaso, hindi mo na siya pwedeng punsan siyang haba na sabay medyo tirang bahala na. Pero yung kay Jesu, kita mo naman po, planchado, rounds, tsaka pang tournament talaga gusto ko maganda. So, Jesu. Yo, binoto ko si Jesu. Bilib ako sa lupit ng freestyle niya ni Signos. Problema sa tournament to. Hindi tayo pwedeng umano muna sa kailangan natin talaga written, material. Ayun talaga ang dapat natin puntusan dito sa Pero, yung ganung klase ng freestyle, top tier yun. Jesu. Ay, chat na lang. Jericho, shoutout nga pala kay Casper. Binoto nga pala si Jesu. Kita naman round 2 hanggang round 3, mas lamang si Jesu. Pero yung freestyle ni Casper, ni Signos talaga. Iba yun. Yung third round niya, pang isang battle talaga. Totoo lang. Freestyle kasi tournament kasi. Kailangan talaga may sulat. Sino boto mo? Parang doon na lang. Pero wait lang. Kay Jabo ako dun. Yan, kay Jabo. Yung pag-usapan mo na kasi natin yun. Ang ganda naman kasi ng palitan. Gag. Jesu versus Signos. Jesu all 3 rounds. Ayun lang. Jesu versus Signos. Binoto ko si... ganito ko siya ginudge. Round 1, maraming tumatak sa akin na punchline si Jesu. Dragon Seed pa. Sa pabasa mo si basta marami. Tapos yung tinapos niya sa lagari na pamputol. Sa round 2 naman round 1 ni Signos, medyo nag-stutter na siya sa round 2. Kaya binigay ko na yun. Tapos nag-freestyle din siya pero medyo dragging na. Kaya binigay ko yun kay Jesu. Round 2 naman, Jesu, ganun pa rin, consistent siya, tas may mga tumatatak pa rin na punchline. Tas yung round 2 naman ni Signos, akala ko babawi na siya pero parang mayroon pa siya na ulit na linya sa round 2. Pero ganun pa rin, binigay ko pa rin kay Jesu yun. Then round 3 naman, Jesu, sobrang daming tumatak na linya. Then round 3 ni Signos, sobrang haba ng freestyle. Hindi ko na mapuntusan kasi ang haba na wala talagang tumatama. Pero all 3 rounds, Jesu. Yun. Malinaw naman kasi ang dami rin talagang butas dun sa performance ni Signos. Hindi na siya pang tournament Sayang kasi kung nan-tournament to, pwede mo pang iskoran yun pwede mo pang puntusan yun Pasok kasi yun pasok tapos 'di ba? Nakakabilib yung freestyle. Okay yun Pero yun nga, tournament to kailangan maging stricto. Yun. Jesu all 3 rounds. Okay? So that's our July. 'Di ba? Pagpasok ng August, guys, ang dami kong naiwan Ang dami kong naiwan, ang dami kong pending, ang dami kong mga bagong, ang dami kong hindi pa napapanood na bagong battles. So August, mix natin. Umpisa natin sa mga battles na hindi ko pa napapanood. Unahin ko doon is yung MJC Sisik. Baka then isunod ko yung Jos Lord Manuel, Vicente Shaboy. Yun, sunod-sunod na yun, guys. Tignan natin kung paano natin paplansyahin yung August, pero sa tingin ko request videos at mga battles na hindi ko pa napapanood. Okay? So yun lang, guys. Thank you, sana nagustuhan nyo. Pasensya na, guys, kung inuubo ako, puta. Ang kumakati lang talaga. Diba? Yun, pasensya na. Pero tuloy tayo. Okay? Signos vs Jesu, all 3 rounds Jesu, and kitang-kita naman. Okay? Kita-kits tayo. August na, guys, and tignan natin kung ano yung magiging run natin sa month ng August. Pero yun, meron naman na priority natin yung mga hindi ko pa napapanood para maging updated naman tayo kahit papaano. Tapos saka natin ipasok yung mga request videos. Okay? Kita-kits. Kita-kits. Peace out.